our beloved Boss Mike Cervera. Ang posibleng makasuhan sa flood control scam. Eto na mga kababayan ko. Ha? Kauna-unahan po. Ha? Sa history ng Pilipinas. Grabing dami ng mga pananagutin sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin nyo. Mahigit 1,000 pa raw ang posibleng makasuhan sa flood control scandal. Ayon yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nako! Sa mga susunod na linggo, inaasahan ng Independent Commission for Infrastructure na magsusumite ng dagdag na dokumento ang AFP at PNP na katuwang nila sa investigasyon sa malawakang katiwalian sa flood control projects. Kaya ayon sa komisyon, posibleng umabot sa 1,200 ang makakasuhan dahil sa flood control scandal. Isipin nyo na lang, one ghost project will involve easily 15 individuals to be accused. Nako! Isang ghost project daw, mga kababayan, 15 na individual ang mga sangkot. Oh. So kung 421 yan, tapos na-limit namin sa 80, because the 80 refers to the projects undertaken by the notorious contractors. Aabot pa raw sa hanggang 15 kaso ang ihahain ng ombudsman sa Sandigan Bayan bago matapos ang taon. Sorry ha, ombudsman. Malulunod ka rito ng papeles at saka referrals. Nako, daming mga rekomendasyon sa ombudsman. Bukod dyan, ila-livestream na rin ng ICI ang mga pagdinig nila. Nako yan. Nakabatay raw ang guideline sa 1987 Constitution. Target ng komisyon na mapanood ang mga hearing sa Facebook o YouTube. Nako. Independent Commission for Infrastructure, or ICI, hears and acknowledges the Filipinos' clamor for transparency. Grabe, oh. We are one with the people in its fight to hold accountable Nako. those responsible for the anomalous infrastructure projects. Lahat daw ay ipapalabas. Maliban na lang kung hihilingin ng resource person ang executive session Nako. dahil sa national security o banta sa buhay. Ia-anunsyo raw ng ICI kung sino ang dadalo isang araw bago mag-hearing. Nako. Nagbabalita mula... Yan mga kababayan, kita nyo? So mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos ay talagang seryoso. Yan po yung sinasabi ko. Kaya mga kababayan ko, alam nyo, yung mga ngawa ng ngawa, yung mga nagmamagaling tulad ni Greco Belhica na isang bobo rin. Diba? Tulad nun, yung bobong si Greco Belhica. Hoy Greco, kailan pa naging paliparan yung White Plains? Sabi ni Greco, parehas lang yun, magkatunog na plains. Di ba? Mga kababayan, sino napakulong nyo? Ha? Ang yayabang nyo. Akala nyo talaga, kayong mga kampo ni Duterte, akala nyo may mga nagawa kayo, nilito ninyo, nilinlang ninyo. Yung sambayan ng Pilipino, mga gago kayo. Mga walang ya kayong mga hayop kayo, mga demonyo kayo, hindi kayo tao. Diba? Oh, kita nyo mga kababayan ko? O eto, ngayon mga kababayan, ha? Nasaan na yun? Oh, nasaan na sino to? Si Baklang Roque, nasaan na? Bakla! Eto ba yun? Oh, wait lang. Ngayon mga kababayan si Baklang Becky mga kababayan nagdidelikado na rin ho mga kababayan eto na. Sarah, eto, yung tatay mo. Ng International Criminal Court o ICC na ilalabas ito sa November 28 ang desisyon sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Kita nyo mga kababayan ko Abay, umapila pa tong matanda.
sa pansamantalang kalayaan o yung interim release niya. Inapila pa. Kundi ba naman mga tatanga-tanga ito? Apila kayo ng apila, akala nyo mapagbibigyan kayo. Lagi nyo sinasabi, kundi ba naman bobo to si Sara Duterte, lagi sinasabi ng kampo nila, kinidnap daw yung tatay niya. Tama, mga kababayan ko? Tapos hihingi kayo ng pabor sa ICC. Ano sabi nyo? Ano? Inapilan nyo yung nauna na hindi pinahintulutan at hindi pinagbigyan ng ICC na interim release niya. Diba? Sabi ni Sara, itatakas. Sabi ng iba, kinidnap, kaya itatakas nila. Paano? Umaasa pa ba kayo na mapagbigyan pa yung apila nyo? Kung hindi ba naman kayo mga sandamakmak talagang mga hinayupak na mga bobo tanga eh. Wala na itong mga ito. Wala na. Diyan na ho yan si Digong. Hayaan nyo na. Di ba? Hayaan nyo na si Digong dyan. Matatandaang noong Setyembre, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ni Duterte na palayain muna siya habang dinidinig ang kanyang kaso. Katwiran ng Pre-Trial Chamber, kailangan masigurong dadalo sa mga pagdinig ang dating Pangulo, pero mula sa simula, kine-question ito ang kanyang pagkakadetine na tinawag niyang kidnapping. Kita nyo! Kita nyo! Di ba? Mula simula, sinasabi nyo, kidnapping daw. Wala, wag nyo nang asahan na may iuwi nyo yung matanda na yan. Di ba, eto si Digong dati, napakayabang, Napakayabang. Nasa na ICC. Mr. President, pag Cuba nandiyan dyan anong gagawin nyo? Sipain ko sila. Paano kapag kayo pumunta doon? Sisipain ko pa rin sila doon. Di ba? Ang yabang-yabang, pinagmumura niya. Mga inang mga hayop na yan. Sabing ganon. Di ba? Nung nakaharap po yung mga hurado at siya'y pinagsalita, mga kababayan, halos mamatay na. Di ba? Halos mamatay na ho mga kababayan eh. Rodrigo, kumaganong-ganon. Di ba? Puta, akala ko ba matapang tong idol nyo? Ano nangyari? Pot, thank you. Ano nangyari sa idol nyo? Ano? Puta, yung hinahangaan nyo. Joke lang din pala yun. Yung idol nyo, yung mga angas nun, joke lang din yun tulad ng sinabi niyang sa pagboto nyo na joke lang din yung pinangako niya noon. Diba mga kababayan? Yung mga pinangako niya noon na magje-jet ski, joke lang daw yun. So yung katapangan na hinangaan nyo na sinasabi nyo na eto lang yung matapang na naging presidente dahil mabungangat mura ng mura kahit Diyos minura neto. Yung pala joke lang din yun. Kininayo aming kitde. Eto na. Ano nangyari kay Roque? Roque, pasok! Regional Trial Court. Kumpiyansa naman ng DOJ na sa lalong madaling panahon, madedesisyonan na ng korte ang mosyon para sa kanselasyon ng passport ni Roque. Sabi naman ni DOJ Undersecretary Nicholas Felix T, maging sa iba pang kapwa-akusado ni Roque, pinagkakansela na rin ang pasaporte. Motion ng mga prosecutors to cancel yung passport ng mga akusado doon na nasa ibang bansa. Matapos ang naging hatol ng Pasig RTC kay dating Bamban Mayor Alice Guo at iba pa, kumpiyansa rin ng DOJ na makakakuha sila ng parehong conviction sa PORAC case. Ito, mensahe nito na yung
legal theory ng pamahalaan dito sa kaso ni Alice Guo, na yun din yung ginamit namin doon sa Porac Pogo, ay gumagana. Lalo mo, ginamit natin yung provision ng trafficking law na yung organizing or directing someone else to commit human trafficking, yun yung basehan natin. Ay first time ginamit to, gumana, working theory, at malaking indikasyon, nagagana din yan dito sa Porac case. Mensahe lang namin para sa mga taong bayan ay manalig sa justice system natin. Batay sa kanyang social media page, si Roque ay nasa Europa. Lagot ka na, bakla, lagot ka na. Mga kababayan ko, tignan nyo yung mukha ni Roque na yan. Saganang-sagana pa po yan noon sa sopa. Yang mukha na yan noon, bago po tumakas, saganang-sagana po yan sa sopa. Diba? Oo, saganang-sagana sa sopa yan. Tapos ngayon, mga kababayan, natuyot na. Wala nang sopa eh. Wala nang sopa si Rocky. Ano na? Ano, Badiday? Yari ka na. Yari na tong Badiday na to. Mga kababayan, na-stroke na't lahat-lahat eh. Dahil hindi niya akalain na hindi magiging presidente si Sara eh. Mali yung mga impormasyon na nakakarating sa inyo dyan sa ibang bansa. Kasi binubulag kayo ng mga pinapanood nyo mga pangit na mga vlogger. Kasi mga kababayan ko, yung mga vlogger na pinapanood nila, papangit, sinungaling pa. Tandaan nyo, nasa pagmumukha ng mga vlogger yung nagsasabi ng totoo. Kapag pangit, huwag nyo nang panoorin. Tama mali. Tama mali. Lalong-lalo na yung grupo ni Banat Bay. Tignan nyo kung may magandang lalaki doon. Tignan nyo, kapag tinabi nyo ako doon, pinagitnaan nila, mukhang mga guns ko yun. Diba? Tama? Totoo! Kapag pinagitnaan ako ng grupo ni Banat Bay, tignan nyo mga kababayan, parang mga guns ko lang yung mga yon. Utik na yan mga kababayan, ewan ko ba? Hindi pa rin natatauhan yung iba. Di ba? Pero mga kababayan, pagod na ako. Sa mga hindi pa po nakapag-like, nakapag-share, nakapag-subscribe, huwag nyo sanang ipagkakait dahil malaking tulong ho yan. At kung hindi naman ho kalabisan, paki-share na. At kung hindi pa uli kalabisan, huwag nyong i-skip yung ads para naman maka 1 milyon naman ako. Ng ating revenue dito sa pinaggagawa ko. Diba? Okay na yung natulong ninyo mga kababayan. Dahil yung mga gagawin yung mga ambag na maliit na bagay na yan, malaking bagay pag naipon yan. Tama? So paano mga kababayan? Magbalik na lang tayo mamaya. Papahinga ko muna yung boses ko. Meron pa ho tayong Radyo Pilipinas mamayang hapon. Ano po? Mamayang hapon po yan. Abangan ninyo sa Radyo Pilipinas. Nandoon po tayo. Kasama yung mga gwapong-gwapo na mga vlogger nyo. So muli, mga kababayan, sabi rito ni Agnor Reprias. Uy, sobrang haba ng advertisement. Hayaan mo na, mas maganda yung mahaba. Ibig sabihin nun, effective daw tayo. Na dapat yung mga matitino daw lang yung nanonood dito At saka, yung mga nanonood daw dito, yung mga ina-advertise nila, may kakayanan daw kayong bumili. Kayo lang daw yung may kakayanan bumili, kaya humahaba yung ads. Yun, alam nyo na. So muli, mga kababayan ko, sa inyo pong lahat,
Maraming salamat sa inyong pagsama ngayong umaga. Gabayan tayo nawa ng ating amang lumikha. Ako po, si Mike Cervera, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.